Akala nila dahil nasa bahay lang ako, lagi akong available, lagi akong free at pwede sa kahit anong hiling nila. Dear Vane Philippines, itago niyo lang po ako sa pangalang Leia, 26, taga Cavite, WFH, VA sa isang foreign company. Gusto ko lang pong i-share ang istorya ko sa aking burnout at sa aking toxic family. Akala nila dahil nasa bahay lang ako, parang lagi daw akong available, lagi akong free at laging pwede sa kahit anong hiling nila. Leia, pakihugas nga yung pinggan bago ka magtrabaho. Leia, pwede mo ba akong samahan sa mall kahit may deadline ka? Leia, bakit hindi mo pa rin inaasikaso yung mga bayarin natin? Parang ang irony ng pagiging breadwinner at pagiging isang remote worker. Nagbabayad ako ng bills, nagpo-produce ng work para sa client ko abroad, puyat na puyat, tapos inaasahan pa akong maging house helper, personal assistant, at therapist ng pamilya ko. May mga toxic Filipino cultural vibes pa ng pakikisama at obligasyon na kahit puyat ka, family muna. Kung hindi ka susunod, may karma ka. At may mga sakripisyo na expectation sa'yo na ikaw nga, nasa bahay ka lang, kaya dapat kaya mo lahat. Pero ang hindi nila nakikita ay yung puyat, stress, at ang anxiety ko. Hindi nila nakikita yung mga Zoom calls na pinupuno ko ng trabaho, yung mga client emails na inayos ko sa gabi, yung spreadsheets at deadlines na hindi pwede malate. At kapag nagtanong ako ng konting space or break, may mga side comments sila na, ikaw nga nasa bahay kay. Bakit parang ang hirap gawin ng simpleng task sa'yo? Parang ako lang ang tumataas sa buhay. Ako lang ang nagbabayad. Ako lang ang nag-aasikaso. Tapos ang expectation, ako pa ang dapat magpaka-perfect sa family at sa trabaho. Nakakapagod, nakaka-burnout, hindi trabaho ang nakakasira ng isip ko, kundi ang pamilya ko. Thank you for sharing your story, Leia. At kung isa ka sa nakarelate sa story ni Leia, please leave a comment and ano ang maipapayo mo sa kanya. Thanks for watching and listening to our VA Confessions by Vane Philippines, and we'll see you on our next one.